Ano sabi ni David? Ako'y pinaghahanda ng Diyos ng kainan sa harap ng aking mga kaaway. Ang ibig sabihin sa kanila ng pagkain, yung kasama mong kumain, pag yung mataas na tao umupo sa mesa mo o dinala ka niya sa mesa niya, sinasabi niya sa lahat na nakakita, etong kasama ko sa mesa, sagot ko siya. Kilala nyo na ako, wala ng intro-intro. Okay? So, diretso na tayo. Okay ba yun? Okay? Si Jesus na agad. Okay, ganito. Okay? Whenever you pray to the Lord, whenever you ask about something, God, I want you to bear in mind, God always has your best interest at heart. Okay? Okay, people misconstrue this. Not what you are most interested in. Not what you are best interested at, but your best interest. There's a fine line that separates the two. You understand that? Naintindihan ninyo? Okay, ibig sabihin, alam ng Diyos yung pinakamabuti para sa'yo. Hindi yung, ang inaasahan kasi natin, pag humingi tayo sa Diyos, tayo yung nakakaalam ng pinakamabuti, at dahil tayo pinakaalam ng pinakamabuti para sa atin, obligado ang Diyos na ibigay kahit anuman ang hingin natin. Tama? Tama? Kaya ang sinabi ni Jesus, hindi, kahit ano hingin ninyo, ibibigay. Tapos, hindi. Ang sabi, kahit ano hingin ninyo, ibibigay sa pangalan. Pangalan nino? Sabi nyo, Jesus. Sino dito ang nakapag-withdraw na sa bangko ng hindi ninyo account? Meron na ba? Hindi ninyo account, kayo pinag-withdraw, meron na, magpalakpakan. Okay, anong dala ninyo? Anong dala nyo para ma-withdraw ninyo? ATM, syempre. Okay, pero ano pa? Pag malaki pera, anong dala? Authorization. Tama? Authorization. Kaninong pangalan yung nasa authorization? Doon sa may-ari ng account. Ang tanong, pwede ka bang mag-withdraw? Pwede mo bang ilagay yung pangalan ng may-ari ng account at mag-withdraw sa isang account na hindi naman kanya? Pwede ba? Halimbawa ako, utusan ko kayo, sabihin ko mag-withdraw ka ganito, ganyan-ganyan. Tapos pagdating mo na sa bangko, nakapirma ko, dala mo yung pirma ko, pero mag-withdraw ka sa dollar account, wala naman akong dollar account, may ma-withdraw ka ba? Wala. Ang sabi ni Jesus, pag nag-pray kayo, kahit anong hingin nyo, sa pangalan ko. Ibig sabihin yung kahit ano, nasa loob ng pangalan ni Jesus. Ibig sabihin yung hihingin mo, na kahit ano, dapat pwedeng ilagay sa pangalan ni Jesus. Kapag ang hingin mo, puro kayabangan, puro kabulastugan, puro pagwawaldas, pwede ba yung ilagay sa pangalan ni Jesus? Hindi. Kaya sabi ni Jesus, kaya hanggang ngayon hindi kayo tumatanggap kasi hindi kayo humingi. Ano ibig sabihin nun? Anong hindi humingi? Bago sinabi ni Jesus yun, ang dami na nilang hiningi. Di ba? Yung nanay pa nga ni James at ni John, lumapit kay Jesus, Lord, pwede ba? Hihingi ako? Na pag naghari ka na, yung dalawang anak ko uupo sa kaliwat kanan? Tama? Ano sabi ni Jesus? Di nyo alam hinihingi nyo. Tama? Hindi totoong walang hinihingi. Ang ibig sabihin niya na hindi kayo humingi, ibig sabihin hindi kayo marunong kung anong tamang hingin. Kaya hanggang ngayon, hindi kayo tumatanggap. Naiintindihan nyo? Maraming nagtatampo sa Lord na hindi binigay sa kanilang hinihingi nila. Akala kasi nila, sila yung nakakaalam ng pinakamaganda para sa kanila. Hindi. Ang Diyos ang nakakaalam ng pinakamaganda para sa iyo. At kung naiintindihan mo kung gaano ka kamahal ng Diyos, kahit yung hindi pagbigay ng hinihingi mong mali, ipagpapasalamat mo sa Diyos. Naiintindihan nyo ba? Hindi ako galit, nagpapaliwanag lang. Okay, kasi doon tayo pupunta ngayon. Okay? Okay? Sa dinami-dami ng tinanggap natin sa Lord na blessing. Okay? Natatandaan ninyo? Yung sabi ni Lord, nung pinahinto niya yung bagyo sa Mark, tapos anong sinabi niya nung huli? Pagtingin niya sa mga disciples, anong sinabi niya? Ang galing ka, no? Yung ba sinabi niya? Hindi. Ano sabi niya? Wala ba kayong pananalig? Nasaan ang inyong pananalig? Paano mo sasabihin yun nang hindi ka nagsasalita? Papakita ko sa inyo. Imagine niyo ako si Jesus, tapos basang-basa ako ng tubig, lahat tayo basang-basa. Okay? Bagong gising ako. Sabi niyo sa peace be still. Sa Tagalog, pumayapa ka. Sa mas mababaw na Tagalog, huwag ka maingay. Sa'yo ka maingay! Tapos biglang huminto. Akala natin yung saway ni Jesus na peace be still, pumayapa ka, huwag kang maligalig. Akala natin, ang sinasaway lang niya yung bagyo. Hindi sinasaway din niya yung mga disciples. Maligalig sila eh. Mas maligalig pa nga sila doon sa bagyo. Isipin mo, araw-araw mo kasama si Jesus, ang dami niyang miracle na ginawa, tapos nung bumabagyo, naliligalig ka, hindi ba nakaka-insulto sa Diyos yun?
Ibig sabihin, lahat ng naranasan mo kasama si Jesus, hanggang doon sa punto na yun, kinalimutan mo. Naintindihan niyo ba? Kaya mga kabataan, makinig kayo. Pag may hinihingi kayo sa Diyos, tapos hindi binibigay, o nasa proseso kayo na nire-refine kayo ni Lord, huwag niyong kakalimutan yung mga ginawa ni Lord dati kasi sobrang dami niya ng ginawa. Tapos may isa lang hindi binigay, kakalimutan mo. Naintindihan niyo ba? Sino mas matalino? Si Lord nanay niyo? Si Lord tatay niyo? Si Lord ikaw? Nung bata pa ako, alam niyo pinapabili ko sa tatay ko, tanong niyo ano? Baril. Papa, bili mo ako ng Armalite. Lumang salita, Armalite. No? Sa mga nag-CCOD dito, yun yung carbine. No? Bili mo ako ng Armalite. Babariling ko yan si Uncle. Inaaway lagi si Mama. So, sobrang mahal ako ng tatay ko. Binili ako ng Armalite. Binaril ko si Uncle, patay. Ganun ba nangyari? Hindi. Dahil sa sobrang mahal ako ng tatay ko at mas marunong siya sa akin, hindi siya bumili ng Armalite. Naiintindihan niya ba? Yung opportunities, sabi yung opportunity. Ang sabi sa Ephesians chapter 5 verse 16, sabi, be very careful, be very cautious then how you live. Mag-ingat. Sabi mo sa katabi mo, ingat. Ingat. Ano ibig sabihin ng ingat? Ingat, ibig sabihin, you look to the left, you look to the right, you look to the front, you look to the back. Bago ka tatawid, bago ka maglalakad, titinan mo muna, di ba? Di ba? 1, 2, 3, 4, 5, little monkeys. Bago kasi ako pumunta dito, si Sky, Daddy, watch me. 5 little monkeys. Ay, humpy-dumpy. Be very careful then how you live, not as unwise. So there is such a thing as living as the unwise. Okay, unwise but as wise. Making the most of every opportunity. Everybody say the most. Sa pinakambabo na Tagalog, sulitin ninyo ang bawat pagkakataon. Sulitin ninyo, sulitin ninyo, sulitin ninyo. Kanina sinasabi ko, may mga bagay na hindi binibigay, pwedeng hindi ka pa ready, pwedeng hindi talaga para sa iyo, hindi makakabuti sa iyo. Sino dito naranasan ng iniwan siya ng mahal niya sa buhay, iniwan siya ng crush na crush niya, iniwan siya ng love na love niya, iniwan siya ng, tapos na-realize mo, maling tao pala yun. Ha? Nung unang iniwan ka, sinasabi mo, Lord, bakit nangyari na? Nagdi-devotion naman ako. Lord, nagbibigay naman ako. Lord! Tapos after a year, sabi mo, Lord, buti na lang. Buti na lang na wala si Daniel, may Alden pa. Gusto ko magpasalamat kay Alden. Gusto ko sabihin sa kanya na Alden, salamat at panahon na ng mga mababait ngayon. When opportunity lacks, pag kumatok ang opportunity, pakinggan nyo ito maigi, ha? Kasi gusto natin tayo yung nasusunod sa opportunity, eh. Okay? May ikukwento ko sa inyo. Sino kilala si Zacchaeus? Kilala si Zacchaeus. Kilala nyo? Kumusta nyo ako, ha? Okay. Si Zacchaeus, yung pinakamatangkad sa Bible. Pag kumain kayo sa Tibrus, tatlo ang size ng milk tea namin. David Goliath, yung pinakamaliit si Zacchaeus. Okay. Luke chapter 19. Tingnan niyo, Luke chapter 19. Luke chapter 19. Verse 1 to 10. Okay? Gusto niyo basahin ko pa ba? Kwento ko na lang. Sino alam yung kwento? Taas kamay. Okay, kwento ko sa inyo, ha? Basahin ko mabilis. Bukas yung mga tenga ninyo. Okay, bibilisan ko lang, ha? Ayan, tapos na. Jesus entered Jericho. Sabihin niyo, Jericho. And was passing through, a man was there by the name of Zacchaeus. Sabihin niyo, Zacchaeus. He was a chief tax collector, sabi niyo chief. And was wealthy, sabi niyo wealthy. He wanted to see who Jesus was, sabi niyo see. Okay. But because he was short, sabi niyo short. He could not see over the crowd. Sa King James translation, actually, hindi because he was short, he could not see over the crowd. Hindi. Because he was short and because of the crowd. Dalawang magkahiwalay na problema yun. Okay? Maliit siya at maraming tao. Okay? Tapos, so he ran. Everybody say ran. So he ran ahead and climbed. Everybody say climbed. A sycamore fig tree to see him, since Jesus was coming that way. When Jesus reached the spot, he looked up and said to him, Zacchaeus, come down. Everybody say looked up. Okay, everybody say come down. Okay, come down immediately. I must stay at your house. This is Jesus telling Zacchaeus, the chief tax collector, that he wanted to stay in his house. Sa Tagalog, mas maganda. Zacchaeus, bumaba ka dyan, sa inyo ko kakain. Yan ang sabi, sa inyo ko kakain. Okay? Tapos, so he came down at once and welcomed him gladly. All the people, everybody say all.
All the people saw this and began to mutter, nagbulong-bulungan. He has gone to be the guest of a sinner. Paano to? Sumama siya sa makasalanan. But Zacchaeus stood up, tumayo si Zacchaeus, and said to the Lord, Lord, look, Lord, here and now I give half of my possessions to the poor. Everybody say half. And if I have cheated anybody out of anything, I will pay back 4 times. Everybody say 4. 4 times the amount. Jesus said to him, today, everybody say today, salvation has come to this house, because this man too is a son of Abraham, for the Son of Man came to seek and to save the lost. Mag-pray ka nga saglit, sabi mo, Lord. Pray tayo. Sundan niyo sa sabihin ko, sabi niyo, Lord, lahat ng pwede kong matutunan, lahat ng pwede kong ibaon, bigay mo po sa akin ngayon. In Jesus' name. Amen. Amen. Pakinggan nyo itong maigi. This is one of the most beloved stories from Sunday school when we were growing up. Okay, si Zacchaeus the little man, we all knew who that guy is. Pasensya na kayo, ang tuloy ko magsalita kasi 30 minutes lang. Itong ituturo ko sa inyo pang isang SEM. Okay, ganito. Pakinggan nyo ako maigi. Explain ko sa inyo kung ano talaga nangyari dito. Okay, kaya may mga pinapatanda ako sa inyo mga keyword. Okay, dinaanan ko yung lesson natin. Maganda, ang ibibigay na ko na sa inyo kung ano yung kailangan nyo may uwi. Okay? Okay? Ready? Ready na kayo? Handa na ba kayo? Pisahin mo yung katabi mo, sabi mo ikaw. Makinig ka. Sabi mo sa kanya, pisilin mo rin ako. Makikinig din ako. Okay. Si Jesus papunta sa Jericho. Yan yung unang entry point papunta sa Jerusalem. Dati sa kultura nila ganito, pagpasensyahan niyo ako, pag ako nagtuturo, mahilig ako magsabi ng kultura kasi obsessed ako sa cultural studies. Kasi si Jesus ay Hudyo. Pag hindi mo naintindihan yung kultura ng Hudyo, hindi mo siya maintindihan. Tama? Sa kultura nila, pag may alam sila darating na taong importante, susunduin. Mas importante yung tao, mas malayong sinasalubong. Kaya natatandaan nyo si Jesus papasok ng Jerusalem, sinalubong siya ng mga tao. Sa gate ng Jerusalem, tanong, meron ba taong nakatira sa gate? Wala, di ba? Ibig sabihin, nanggaling sa malalayo yung mga tao, nagpuntahan sa gate. Tama? Kasi importante si Jesus. At bago siya dumating ng Jerusalem, pumunta muna siya ng Jericho. At pagdating niya, pagtapat niya kay Zacchaeus, marami ng tao. Ibig sabihin, malayo pa siya, sinalubong na siya ng mga tao. Sa ating mga Pilipino, pag importante ang bisita, malalaman mo kung gaano ka importante, kung gaano ka kalayo, hinatid pag uuwi ka na. Tama? Pag importante kang tao, ihahatid ka hanggang pinto, o kaya hanggang sakayan, o kaya hanggang parking lot. Di ba? Pag hindi ka importante, o kaya sanay na sanay sa'yo, sasabihin mo, dito na ba ako? Okay. Hindi ka man lang ihatid sa pinto. Tama? Tama, naintindihan nyo. So may kanya-kanya tayo, ang tawag dyan, cultural nuances. Okay? Importante yan, may ibig sabihin yan. Malayo pa lang, sinalubong na si Jesus. Pagdating doon, si Zacchaeus, nabalitaan niya. O, paano niya mababalitaan kung hindi usap-usapan ng buong bayan? Alam nilang lahat, darating si Jesus. Okay? Okay? Kaya lang maliit daw si Zacchaeus. Unang-una, maliit siya. Pangalawa, maraming tao. Kaya sinabi ko sa inyo kanina, dalawang magkaibang problema yon. Bakit? Mayaman si Zacchaeus. He was a very affluent man. Kilala siya ng mga tao at mayaman siya. Sabi niyo kilala? Sabi niyo mayaman? Pag nagsisiksikan ba tayo dito, may nakiraan na kilalang mayaman, kahit gaano kaliit yan, bubukas yung daan. Kasi lahat, magaan ang pakiramdam sa mayaman. Kaso, kilalang mayaman, pero yung pagkakilala sa kanya, hindi kilalang magaan ang pakiramdam. Kilala mo ba si Zacchaeus? Oo, kilala ko yun. Tuwan-tuwa ako dun eh. Hindi. Ang kilala nila sa Zacchaeus, gusto nilang saksakin. Naiintindihan niyo ba? Okay? Naiintindihan niyo? Kaya ako naniniwala, naiintindihan ko yung mga away ng mga disciples sa Bible. Pag nakakalingat si Jesus, lagi nag-aaway yung mga disciples. Kay Zacchaeus pa lang mag-aaway, kay Mateo pa lang mag-aaway na sila lagi eh. Isipin mo, mga galit kayo sa traidor, sinamahan kayo ng isang tax collector, ang tingin nyo sa tax collector, traidor. Nangongolekta ng pera ninyo, binibigay sa Rome, tapos sinama sa inyo, di ba gulo yan? Naintindihan niyo ba? Ito si Zacchaeus, kaya problema yung maraming tao kasi kahit mayaman siya, hindi siya doon pwedeng sumali. Bakit? Kung alam mo maraming galit sa'yo, ang daming tao, karamihan doon galit sa'yo, sisiksik ka ba doon? Lalo't maliit ka. Hindi. Baka pag alis ng mga tao, nakatihaya ka. Tapos may tusok ka, hindi mo alam kung kanino galing.
Naiintindihan niyo ba? Hindi to joke ha. Totoo to. Kasi may mga zealots. Yung mga zealots pumapatay ng traidor. Si Simon the Zealot. Pumapatay ng traidor yun eh. Tapos sinama sa kanya si Matthew, dating traidor. Isipin nyo. Nasa disciples sila. Nasa apostles. Okay? Kaya hindi pwedeng lumapit si Zacchaeus. Anong ginawa ni Zacchaeus? Tumakbo! Sabi niya takbo. Natatandaan ninyo yung Luke chapter 15, yung prodigal son? Malayo pa lang tumakbo na yung tatay, di ba? Ano sinabi sa inyo na nagtuturo kung naiintindihan yung kultura? Ang mga Middle Eastern men, lalo't mayayaman, hindi sila tumatakbo. Tingnan nyo yung damit nila, pangtakbo ba? Ha? Naka-robe sila eh. Di ba? Naka-fine linen na robe. Pag tatakbo, kung kailangan tumakbo, halimbawa gera, itataas yun, ibibigkis para maging hanggang dito. Naiintindihan nyo ba? Ibibigkis yun. Ngayon, kung may kailangan takbuhin, ako na mayaman, iuutos ko sa alipin ko na siya tumakbo. Naiintindihan nyo? Kaya lang yung tatay sa pagmamahal sa anak niya para walang ibang makaharang, kasi baka batuhin eh. Siya na nauna, tumakbo na siya, niyakap niya yung anak niya. Ito si Zacchaeus, mayaman, pero gusto niya talagang makita si Jesus. Ito na yung opportunity. Sabi nga ni Eminem, one time, one time, one hit, one time. Iniisip niya, baka din, gusto ko makita si Jesus. Takbo siya, bawal tumakbo, tumakbo siya. Okay? Pangalawa, umakyat siya ng puno. Sabi ni Dr. Kenneth Bailey doon sa Cultural Studies of the Gospels, isa sa mga pinaka-degrading na pwede mong gawin kung ikaw ay mayaman na tao ay umakyat ng puno sa panahon nila. May kasabihan silang unggoy lang ang umaakyat ng puno. Si Zacchaeus, kinompromise niya na. Hindi niya makompromise yung safety niya, baka mamatay siya doon sa dami ng crowd. Kinompromise niya yung dignity niya. Para lang ma-experience at ma-encounter si Jesus. Kaya kung meron dito na hindi kayo nag-double pay sa trabaho kasi holiday ngayon at nandito kayo, congratulations. Alam niyong sulitin ang opportunity. Okay? Umakyat siya ng puno. Ano yung inakyat niya? Nandiyan may picture. Pwedeng papatingin ng picture. Yung sycamore tree. Yan ang sycamore tree. Sa mga hindi nakakaalam kung ano yung itsura ng sycamore tree, this is what a sycamore tree looks like. Okay? Kita niya? Kita niyo sobrang kapal ng... Kung nandiyan ka, makikita ka ba? Lalo kung maliit ka. Ang characteristics ng sycamore tree ganito, kasi maraming palm tree dun eh. Ba't hindi siya sa palm tree umakyat? Una-una, diretso yun, mahirap akyatin. Pangalawa, kitang-kita ka, nakabitin ka dun. Di ba? Para kang yung laruan na Ito to, tingnan nyo to. Okay? Ang characteristic ng sycamore tree, madali akyatin. Madali akyatin, makapal ang dahon. Ibig sabihin, madali siyang makakaakyat kahit maliit siya, pero pag nandun na siya sa taas, hindi siya makikita. Hindi siya makikita ng mga tao, pero makikita niya si Jesus. Ulitin ko, hindi siya makikita ng mga tao, pero makikita niya si Jesus. Kaya nung pandemic, napaka-importante na nagising ang church, nagkaroon ng online ministry. Alam niyo ba sa online ministry, ang daming backslider na bumalik? Alam niyo ba yun? Sa Bible Ninja, isa yan. Sa regular na nagtetestimony. Backslider po ako, youth leader ako, nagtampo ako sa pastor namin, nagtampo ako sa Lord, kasi na ganito nangyari ng COVID, kasi ganyan, nakabalik na po ako sa Lord. Maraming salamat po kasi nakikinig ako sa online service nakikinig ako. Tanong niyo, bakit? Kasi sa online, kita mo sila, hindi ka nila kita. Kasi yung iba, pag nawala sa church, parang yung pag matagal kang hindi nag-gym, pakiramdam mo lahat sa'yo nakatingin. Kung may nag-gym man dito, huwag nyo na akong titigan, hindi halata eh. Kasi etong taas na to bunga ng gym yan. Ito, mang-inasal yan. Okay. Yan ang post-workout ko, mang-inasal eh. Kaya ang laki ng braso ko eh. Okay. Niniisip ko, sandali, wala akong notes. Okay. Hindi ka nila kita, pero kita mo sila. Kasi marami sa church, sa totoo naman, kasama tayo dun, na yung mga mata, kaya ang hirap bumalik. Because the judging eyes are too piercing. Kaya ang hirap bumalik. Kaya pakiusap ko sa inyo, huwag niyong pahirapan yung mga gustong bumalik. Naintindihan niyo ba? Huwag niyo silang pahirapan, lalo na mga mahihirap na tanong.
Kung hindi kasama yung madalas kasama, huwag nyo na itanong, ba't di mo kasama si ano? Nasaan na siya? Ano nangyari sa inyo? Hindi ko nga kasama eh. Parang yung iba, ilang taon na kayo? Nasa yung anak nyo? Ba't wala pa kayong anak? Ba't di ikaw mag-anak ka! Inaano ka ba? Di ba? Lahat ng mga pakialam meron sa buhay. Si Zacchaeus, ina-expect niya, makikita niya si Jesus pero hindi siya makikita ng tao. Nagtatago siya sa tao eh. Kasi galit nga sa kanya yung mga tao eh. Obvious naman eh, di ba? Ano sabi ng mga tao? Hala, si Jesus sumama dun sa makasalanan. Alam niyo, ang laking problema niyan. Tanong niyo gano'ng kalaki? Mga ganito. Malaking problema siya. Mamaya papaliwanag ko sa inyo kung bakit. Tapos, tingnan ninyo kung gaano katindi ang ginawa ni Jesus kay Zacchaeus at ang matindi itong ginawa na to para ginagawa niya rin sa ating lahat. Makinig kayo maigi, okay? Nagtatago si Zacchaeus, tapos huminto si Jesus sa ilalim ng puno. Ibig sabihin, doon sa daanan, nakaganyan yung puno. Di ba? Para makita niya si Zacchaeus. Kasi sabi, tumingala eh. Okay? So, ibig sabihin, malamang lang, theory lang ng mga experts sa cultural studies, malamang malayo pa lang, natatanaw ng mga tao si Zacchaeus doon. Tapos nagkukwentuhan na sila. Si Zacchaeus, yung takso lang naman, darugas yan! Okay, pagdating doon, sabi ni Jesus, huminto si Jesus, tapos tumingala. Sabi niya, look up. Isa pa, look up. Alam niyo ba, sa buong New Testament, dalawang karakter lang ang nakapagpa-look up kay Jesus. Dalawa lang. Yung isa, pinakabanal sa lahat. Yung isa, pinakadesperadong makasalanan. Yun lang ang tiningala niya. Tiningala niya ang Diyos Ama nung nag-pray siya sa pagkain, tsaka nung nakapako siya. Yung sinabi niya, tetelestai, sinabi niya, Father, into your hands I commend my spirit, tumingala siya sa Ama. Ito yung pangalawang karakter. Pagtapat niya, tumingala siya kay Zacchaeus. Zacchaeus! Ang tindi ng power ko, grabe. Pahing ang ilaw, pabukas nga ng mga phone nyo para makita nyo ko. Bawal! Okay. Bawal sumigaw. Sorry. Okay, rinig niyo ako? Tuloy natin kasi yung oras, kasi ang dami namin eh, kaya kailangan yung... Okay, mamasaya yung oras natin. Okay, pakinggan nyo ha. Rinig nyo naman ako, yung boses lang na may importante. Okay, tsaka huwag kayong mag-alala, mas maganda yung madilim, mas gwapo ako sa madilim. Okay. Sabi niya kay Zacchaeus, Zacchaeus, bumaba ka dyan, sa inyo ako kakain. Mas accurate yung sa English, ang sabi, Zacchaeus, come down, I will stay in your house. Sa ibang translation pa, I will find lodging in your house. Natatandaan nyo sa Emmaus? Natatandaan nyo yung sa Emmaus? Sabi nila kay Jesus, dito ko na sa amin magpalipas ng gabi. Pag sinabi mong stay at lodging, hindi yung kagaya ngayon, na tatambay ako sa inyo, tapos pagkatapos ng 2 oras, alis na. Bakit? Wala namang Uber nun, wala namang Grab. Pag sinabi mag-i-stay ka sa isang bahay, at the very least, mag-overnight ka. Naiintindihan niyo ba? Kasi lakaran lang nun eh. Eto problema dyan. Maraming sumalubong kay Jesus. Okay? Alam ng buong Jericho na darating si Jesus. Alam niyo ba yan Jericho? Alam niyo kung anong meron dyan? Tanong niyo anong meron dyan? Marami diyang nakatirang mayayamang religious leaders. At para salubungin nila si Jesus, ibig sabihin may inclination na sila, or at least 70% naniniwala sila na si Jesus yung Messiah. Kaya sinalubong nila si Jesus, naka-ready yung welcome party para kay Jesus. Ibig sabihin ng party, partido ng mga tao, okay? Malamang merong banquet para kay Jesus at hinihintay nila si Jesus at sasabihin nila kay Jesus, Jesus, kung ikaw ang Messiah, anong plano mo? Anong plano mo para palayain ng Jerusalem sa Roma? Naintindihan niyo ba? Ito ang malaking problema. Tuwan-tuwa yung mga tao, kasama nila yung Messiah na inaasahan nila magpapalaya sa kanila sa pangialipin ng Rome. Tapos tumingala si Jesus, tumingala doon sa makasalanan, kung saan galit silang lahat doon. Tapos sabi ni Jesus, Zacchaeus, bumaba ka dyan, sa inyo ako kakain. Sa Psalm chapter 1 verse 1, ito ang sabi, awit 1:1.
Mapalad ang taong hindi naaakit niyong masasama upang sundan niya ang kanilang payot. Maling halimbawa, hindi sumasama sa sinumang taong ang laging adhikay pagtawanan lamang at hamak-hamakin ng Diyos na dakila. Sa English, mas laser focus sa English. Sabi sa English, blessed is the man who does not sit in the council of the ungodly. Pinagpala ang tao na hindi umuupo sa upuan ng masama. Kaya tinatanong ko sa inyo, kaya sabi ko sa inyo, ang laki ng problema ng mga tao. Nung si Jesus pumunta sa bahay ni Zacchaeus. Kasi kung naniniwala ka na si Jesus ang banal ng Diyos, ang Mesaya, na magliligtas sa inyong lahat sa pagkaalipin, hindi nila alam yung kasalanan na yan. Iniisip nila, ililigtas sila ni Jesus sa Roma. Si Jesus yung banal. Susunod kami. Sinalubong namin siya. Saan siya pupunta? Pumunta sa bahay ng makasalanan na kilala ninyong lahat. At sabi sa aklat ng Psalms, sabi ni King David, ang pinagpala hindi umuupo nakasama sa upuan ng makasalanan. Si Jesus hindi lang umupo, kumain pa. Tanong, kung ikaw yung sumalubong kay Jesus, paano ka ngayon tutuloy? Paano mo sasabihin? Kaya sabi nila, He has gone to be with the sinner. Sumama siya doon sa kalaban natin. Naintindihan niyo? Napansin niyo, mas pogi ako kanina, di ba? Okay? Naintindihan niyo yung malaking problema nila? Naintindihan niyo yung malaking problema nila? Ang laki ng problema nila. Pinaghandaan nila yung pagdating ni Jesus, hindi kasama si Zacchaeus sa plano. Naintindihan niyo? Tapos si Jesus kay Zacchaeus pumunta. Kasi, naniniwala ako maraming gustong makita si Jesus. Naniniwala ako may ibang mga tax collector pa na gusto ring makita si Jesus. Pero yung Zacchaeus iba. Pag nakita nila kung tumakbo, ano nilang sasabihin? Ano nilang sasabihin nila sa akin? Paano na yung dignidad ko? Mayaman ako, hindi ako tumatakbo. Tumakbo. Hindi kami umakit ng puno, unggoy lang umakit ng puno, umakyat. Para lang makita Amen. Para lang ma-encounter si Jesus. Tingnan nyo ko ditong maigi. Yung pagmamahal sa'yo ni Lord, libre yun. Wala yung kondisyon. Kung akala nyo may kondisyon yun, wala. Hindi pa kayo Christian, mahal na kayo ni Lord. Okay? Salbahe ka pa noon. Mahal ka na ng Diyos. Kasama na ka na nung namatay si Jesus sa krus. Kasama ka sa dahilan. Okay? Masama ka pang tao noon. Kung may kondisyon, sasabihin ni Jesus, magpakabait muna kayong lahat bago ako magsasakripisyo para at least sulit. Di ba? Hindi. Hindi rin ako naniniwala na hindi namatay si Jesus para sa lahat. Ang laking kabalbalan nun. Para sa akin at least. Okay? Di ako naniniwala. Kahit sino, kasi ako na pang kahit sinong theologian magsabi. Di ako naniniwala. Naniniwala ako si Jesus namatay para sa lahat. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever, sabi ni Peter, not wanting anyone to perish. Kaya lang, may mga hindi talaga, ayaw talaga sa Diyos. Pero kahit yun, mahal ng Diyos eh. Kaya lang ayaw nila tanggapin. Okay? Kanina, namigay ng sandwich para sa lahat, di ba? Tanong, kung hindi mo kinain, kasalanan ba na nagbigay? Hindi ka ba mahal? Pag hindi mo kinain, sinabi, grabe, ginutom ako, grabe, hindi mo kinain eh. Binigyan ko eh. Naintindihan nyo? Okay. Ang laki ng problema nila. Tapos, eto na, nakaupo na silang lahat. Matatapos na tayo dito. Makinig kayo ng lahat. Wala na mag-uusap, makinig kayo dito ha. Kaya marami sa atin, mga Christians, mga kabataan, iba leader pa, walang heart mag-evangelize. Walang heart magkwento tungkol kay Jesus. Kumusta ka? Ikaw, ano, may problema ka ba? Gusto mo ipag-pray kita? Ano gusto mo ipag-pray ko sa'yo? Grabe si Jesus sa buhay ko. Hindi nagkakwento. Hindi. Kasi mismo sila, hindi sila excited kay Jesus. Okay. At hindi lang yan, pati mga pastor kami, pag hindi namin binantayan sarili namin, pag may iba nagpipreach, sasabihin lang namin, alam ko na yan. Mas maganda pa nga yung nabasa ko dyan. Mas mataas, ako nga may diploma yan. Yung award niyan, most behave lang. Di ba? Nawawala yung excitement natin. Hindi tayo kagaya ni Zacchaeus na, asa si Jesus, tatakbo, aakyat, para lang may sasabihin yung ibang tao, wala akong pakialam, basta si Jesus,
Sabi nila, sumama kay Jesus. O tanong, kung may social media na nun, ganito ang nangyari. Ha? Lahat ng sumalubong kay Jesus, followers niya yun. Okay? 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 Lahat nakafollow kay Jesus. Tapos lahat sinishare, hashtag Jesus rocks, yeah! Hashtag Jesus in Jericho, yeah! Tapos pumunta si Jesus kay Zacchaeus, ano nang hashtag nila? Yung follower kanina ni Jesus dahil kay Zacchaeus, ngayon, hater na sila ni Jesus. Mga basher na sila. Pambihirang tao to. Sinalubong namin, kay Zacchaeus pupunta. Mandrugas yan, dinugas kaming lahat yan. Okay? Pansinin nyo. Ang sabi ni Jesus sa dulo, salvation has come. Everybody say come. If salvation comes, yung pinuntahan doon ba galing? Kung pumunta yung salvation sa'yo, ikaw sa'yo ba galing? Hindi. Pumunta. Sino pumunta kayo sa kayo? Si Jesus. Salvation has come to this house. Si Zacchaeus, ni-receive niya si Jesus. Ganito mag-receive kay Jesus, makinig kayong maiki, ha? Ang pag-receive kay Jesus, hindi ang Lord, tinatanggap kita. Actually, panahon ng mga disciples, walang sinner's prayer. Wala. Kaya nagkaroon ng sinner's prayer, panahon ng American evangelism, panahon nila Billy Graham, kasi wala naman tubig para kalubluban. Hindi kagaya dati, kahit saan magpunta yung mga disciples, may tubig. Sino naniniwala? Dito tayo sa ilog. Yun ang sinner's prayer nun. Naniniwala ka, ilulublob kita. Kasi may nangyayari pag nilublob ang tao. Meron. Kung ayaw maniwala, labas kayo dyan, bubuhusan ko kayo ng tubig, may mangyayari. Talagang, ano kayo? Okay? Sabi ni Zacchaeus, ito ang pag-receive kay Jesus, ha? Sabi ni Zacchaeus, Lord, ito yung problema. Dalhin nyo nga ako dun sa sinabi ni Zacchaeus. Sabi ni Zacchaeus, look, Lord, verse 8, look, Lord, but Zacchaeus stood up and said to the Lord, look, Lord. Everybody say, look, Lord. Again, look, Lord. Lakasan nyo, sabihin nyo, look, Lord! Naalala ko si Sky, Daddy, Daddy, Daddy! Daddy, watch me! Daddy, watch me! Mommy, Mommy, Mommy! Hanggat hindi tumitingin si Mommy niya, gusto niya magsasayaw siya o may bago siyang ipapakita, kailangan, Mommy, 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 Mommy! Pag tumingin, doon siya, 5 little monkeys. Tayo, imbes na sabihin natin, look, Lord, look, brother, look, sister, look, church, look, pastor, look, ate, look, kuya. Hindi ako binati ni pastor. Hindi na ako mag-church. Si Zacchaeus, isa lang audience niya, si Jesus. Sabi niya, look, Lord. Tapos ano yun? He knew Jesus. Grace has come to his house. Salvation has come to his house. This is the result. Ito yung totoong pagtanggap. Sabi niya, Lord, ganito po yung kalahati ng kayamanan ko, bibigay ko sa mahihirap. Kung meron akong dinaya, marami siyang dinaya. Kung meron akong dinaya, ibabalik ko 4 na beses. Dito nyo makikita na Hudyo talaga yung sumulat at Hudyo yung kwento. Kasi ganyan magsalita ang mga Hudyo pag totoong mabigat at totoo yung sinasabi nila sa damdamin nila. Para ang mga Pinoy nung unang panahon, ang mga Pinoy, di ba, mga lolo't lola natin, susungkitin ko ang bituin, sisisirin ko ang dagat, ibig sabihin mahal na mahal ka talaga noon. Kung sinabi niya, Lord, ibabalik ko yung dinaya ko pag nakaluwag-luwag. Lokohan yun. Mathematical impossibility to Hinati mo na Paano mo ibibigay 4 na beses? Kalahati na lang natira. Ano ibig sabihin? Magsasacrifice siya para sa poor. Bakit? Alam niyo kung bakit? Ba't nagkaganon si Zacchaeus? Tanong niyo bakit? Tanong niyo bakit? Unang-una, desperado si Zacchaeus. May tinatanong ako, ano kaya ang masakit? Ito may maraming masasakit sa buhay pero both extremities. Tatay ko namatay, hindi ko nakita naghirap. Never ko nakita naghirap tatay ko. Namatay. Kausap ko sa phone, nung madaling araw, patay. Natulog lang. Sobrang sama ng loob ko. Actually, ang laki ng tampo ko sa Lord at that time. Hindi ako nakapagpaalam na maayos sa tatay ko. Bakit kinuha ng ganong kabilis? Si Mami ni Jean, si Pastor Aida, nakita naming naupos. Unti-unti. Umiiyak ako doon, nag-i-stay sa amin yun No? Binabatihan namin madaling araw.
lahat ng anak nagkaroon ng chance magpaalam. Kasi hindi biglaan yung pag-alis niya. Okay? Sabi ko kay Jean, ang sakit pala niyan. Yung hindi biglaang umalis. Nung biglaang umalis ang tatay ko, akala ko at sakit-sakit nun. Ang sakit din pala niya yung pag... Okay. Hindi niya? Okay. Ba't ko sinasabi to? Ano kaya mas masakit? Yung namatay ka kasi wala kang pambayad sa ospital? O sa'yo yung ospital, namatay ka pa rin? Nasa iyo lahat ng pera, pero wala ka pa rin nagawa. Ang pinakamasakit ho, hindi yung wala kang magawa kasi wala kang resources. Malungkot ka kasi wala kang pera o may kulang sa'yo. Bakit? Kasi may ituturo ka pa eh. Kaya hindi yun ang pinakamasakit. Siguro kaya hindi sobrang sakit kasi wala akong pera, baka nagkapera ako. Tama? Pero kung nasa iyo na lahat, masakit pa rin. Anong gagawin mo? Nasa iyo na lahat, hindi ka pa rin masaya. Anong gagawin mo? Kaya si Zacchaeus handang tumakbo, handang magmukhang kahiya-hiya, handang magsakripisyo, magkaroon lang ng encounter para kay Jesus. Hindi kagaya ng iba, 350, ang mahal naman. Magkano? 800, ang mahal naman. Dapat libre lang, pag para sa Diyos, libre lang. O, ibayad mo yun sa Meralco. Sabi mo sa Meralco, huwag niyo ko singilin, para sa Diyos. Pag para sa ibang bagay, handa kang gumastos. O pag para kay Satanas, handa kang magsakripisyo. Pag para sa Diyos, hindi. Kanino kang anak? Naintindihan niyo? Hindi kasi umaabot sa ganun. Si Zacchaeus nasa extreme na siya eh. Nasa kanya lahat, pero may kulang sa kanya. Kasi sa puso ng isang tao, sabi ni Pascal, I think this was Pascal, ang sabi niya, sa puso ng isang tao, merong isang bakanteng space dyan na korteng Diyos. Ibig sabihin, Diyos lang ang makakapuno. Kahit na meron ka na lahat, pag wala pa rin yung Diyos, hindi pa rin siya puno. Yun ang una. Alam ni Zacchaeus, kailangan niyang mapuno yun. Kailangan niya si Jesus. Si Jesus lang makakapuno. Pagdating doon, isipin nyo, hindi nagturo si Jesus, hindi nagsermon. Ang saya siguro ng mga tao, kung pagdating ni Jesus doon sa ilalim ni Zacchaeus, ang sinabi niya ganito, Zacchaeus! Bumba ka dyan! Magbago ka na! Hasalbay mo! Tama! Yay! Dapat ganun, tama? Pag nagbago ka na, sundin mo yung utos ni Moises, 613 lahat! 613 na batas, sundin mo lahat yon. Baka sakali, baka puntahan kita. Siguro palakpakan yung mga tao. Tama? Pero hindi. Sabi ni Jesus, bumba ka dyan, sa inyo ako kain. Wala sinabi si Jesus, magbago ka na, Zacchaeus. Wala sinabi, Zacchaeus, bubuksan natin sa aklat ng Exodus. Zacchaeus, wala. Ang sabi lang, ang ginawa lang Jesus, umupo, kumain. Isipin nyo gaano kabigat yun. Alam ni Zacchaeus, dahil sa pag-upo ni Jesus sa harap niya, lahat ng mga tao sa labas galit na kay Jesus. Alam niya kung gaano kalaking pagmamahal ang nilagay ni Jesus sa mesa. Kaya sabi niya, Lord, naintindihan ko na. Magbabago na ako. Ito yung opportunity, hindi ko sasayangin. Naintindihan niyo yung story? Naintindihan niyo yung story? Naintindihan niyo? Nasa high school ba kayo? Isang beses lang kayo dadaan dyan. Yung mga mai-encounter ng tao dyan, hindi nyo na yan makakasama ulit. Bihirang-bihirang makasama nyo sila ulit. Huwag nyo sayangin yung opportunity na mailabas yung testimony ni Jesus dyan at yung ginawa ni Jesus sa buhay ninyo. Dalhin nyo dyan. Nasa trabaho ba kayo? Dalhin nyo dyan. Okay? May opportunity para matuto, may opportunity para magbasa, manalangin, makinig sa mga pastors ninyo. I-maximize yung opportunity. Gayahin nyo si Zacchaeus. Nakuha nyo? Huwag kayong mag-alala, pag umupo si Jesus sa mesa ninyo, hindi kayo sasabunin ni Jesus. Kakain lang kayo. Mas madalas pa nga namin kayo sabunin eh. Anong invitation ni Jesus? Revelations 3:20. Tayo kayo. Tayo kayo. Ano sabi ni Jesus? Revelations 3:20. Tayo lahat. Recite natin. Revelations 3:20. Narito ako. Sa pintuan, kumakatok, sino man duminig ng aking tinig, kaya kami nagsasalita para marinig nyo. May mga sinabi ako na ngayon nyo lang narinig, di ba? Si Lord yun. Mamaya may mga sasabihin sila, pastor, si Lord yun. Okay? Narito ako, kumakatok. Sino man magbukas ng tinig, duminig ng aking tinig, magbukas ng pinto. Nasa dulo po yan ng lesson, Revelation 3:20. Pakipunta sa dulo, Revelation 3:20. Here I stand at the door and knock. Whoever hears my voice. Yan na naman tayo. Whoever, kahit sino, hears my voice
and opens the door, I will come into him and dine with him. Papasok ako sa kanya, magkasama kami, kakain. Ano ginawa ni Jesus kay Zacchaeus? Kumain. Ano sabi ni Lord kay David? Ano sabi ni David? Ako'y pinaghahanda ng Diyos ng kainan sa harap ng aking mga kaaway. Okay? You prepare a table before me in the presence of my enemies. Bakit? Kasi ang ibig sabihin niyan, tingnan niyo ako dito, pakinggan niyo ako maigi. Ang ibig sabihin sa kanila ng pagkain, yung kasama mong kumain, pag yung mataas na tao umupo sa mesa mo o dinala ka niya sa mesa niya, sinasabi niya sa lahat na nakakita, etong kasama ko sa mesa, sagot ko siya. Kaya sabi ni David, pag naghahanda daw si Lord ng kainan para sa kanya, sa harap ng mga kaaway ni David, ba't ka naman kakain sa harap ng kaaway? Ibig sabihin, sinasabi ng Diyos sa mga kaaway ni David, hoy kayong lahat, itong kasama kong kumain, si David, sagot ko siya. Kaya no weapon formed against us shall prosper. Kasi sagot ka nga ni Lord. Sabi niya kay Zacchaeus, Zacchaeus, sa inyo ako kakain. Ano ibig sabihin? Zacchaeus, alam ko, galit silang lahat sa iyo. Alam ko, marami kang nagawa. Alam ko, papasukin mo ako sa bahay mo, sagot kita. Sabi niya sa Revelation 3:19, papasukin niyo ako, magkasama tayong kakain. Bago yun sa verse 20. Sa verse 19, ang sabi niya, those whom I love, I rebuke and discipline. Ang mga minamahal ko, dinidisiplina ko at sinasaway. Sabi ni Lord, yung mga mahal ko, dinidisiplina ko, sinasaway ko. Nandito ako kumakatok, kita nyo? Church yun Laodicea, nasan si Jesus? Nasa labas. Sobrang bait kumakatok. Kanya yun pinagsarahan siya. Kumakatok siya. Kasi hindi naman yun yung gusto niyang gawin. Ang gustong gawin ni Lord, hindi naman sawayin ka. Ang gustong gawin ni Lord, hindi naman disiplinahin ka. Hindi naman ginagawa lang yung pagkailangan. Pero hindi yun ang gusto niya. Tanong niyo kung anong gusto niya. Ang gusto niya, magkasama kayong. Ang gusto niya, pag nandyan ako sa buhay mo, sagot kita. Sagot kita. Kahit anong sabihin nila sa'yo, sagot kita. Kahit sabihin nila, anong iniisip mo't nag-aaral ka? Bakit? May nakapagtapos ba sa pamilya natin? Magtinda ka nga doon. Sasabihin ni Lord, sagot kita. Anong iniisip mo? Ba't lumalaban ka pa sa buhay? Anong iniisip mo? Anong iniisip mo? Tingin mo, uunlad ka pa? Anong iniisip mo? Pare-pareho naman tayong adik mula pa pagkabata. Anong born again? Anong iniisip mo? Tingin mo, magbabago ka pa? Sasabihin ni Lord, sagot kita. Diyan ako sa buhay mo, sagot kita. Tapos dalhin mo rin si Jesus doon, kumakatok din si Jesus doon. Pag pumasok si Jesus doon, sagot din sila ni Jesus. Hanggang tayong lahat, sagot ni Jesus. Every day, every moment, we are presented with an opportunity. That opportunity is a gift to us by the Lord Himself. Huwag natin sayangin, sulitin natin. Manalangin tayo. Panginoon, maraming salamat po sa lahat ng pagkakataon. Libreng pagkakataon, walang bayad, Panginoon. Pero turuan mo kami, Panginoon, na harapin ito at suklian ito ng tama para hindi po siya masayang. Panginoon, saan mo po kami dalhin sa aming paaralan, sa aming trabaho, kahit saan. Masulit po namin ang pagkakataon na ipakita ang pagmamahal mo at ikalat ang liwanag mo. Lahat po ng kaluwalhatian ay sa iyo, ang aming Diyos ng paulit-ulit at maraming pagkakataon.